Magandang gabi po sa ating lahat na mga kapatiran dyan po sa MIBC Maragondon at sa lahat ng mga kapanood ng pangangaral na ito ng salita ng Panginoon. Ako po'y nagpapasalamat na tayo po ay nakapagpapatuloy sa gawain ng Panginoon sa kabila po ng sitwasyon at distansya na tayo po ay malayo sa isa't isa, sabalit napakabuti po ng Panginoon sapagkat atin pong nagagamit ang teknolohiyang ito upang maipaabot sa inyo ang mensahe ng pangangaral ng ating salita ng ating Panginoon. Sa aklat po ng Philippians chapter 3 verse 10, ang sabi po ng Bible, that I may know Him and the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Verse 11, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Jesus. Verse 14, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa aming pong pagbubulay-bulay na yung salita, ay gawin mo itong pagpapala at kalakasan sa bawat isa sa amin na makapakikinig po nito, at kasama ko po na mag-aaral ng iyong salita. Pagpalain mo po ang aming mga kapatiran at ang bawat isa, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Ang title ng mensaheng ito ay batay na rin po doon sa talata na atin pong binasa sa talatang 10, that I may know Him. So ang title ho ay that I may know. O dito po mapapansin natin sa talatang 1 hanggang talatang 6, kapag atin pong tiningnan at yung konteksto ng Pilipos Kapitulo 3, talata pong 1 hanggang talatang 6, ay makikita po natin ang warning, Paul's warning, o yung paalaala ni Apostol Pablo. Ano po yung kanyang paalaala? Una, pinaalalahanan sila ng mga kapatiran sa Pilipos patungkol sa kanilang kaaway. Sabi diyan sa verse 2 that they have their enemies. And then pangalawa, he warned them about their flesh, yung kanilang laman o yung kanilang pagiging karnal. Yan ay sa talatang 3 hanggang talatang 6, na hindi po kinakailangan na bigyan natin ng probisyon yung ating carnality o yung ating laman. Verse 7 to 9, na makikita natin that Paul is winning. Ang sabi niya, that I may win Christ. Siya po'y nagtatagumpay. Siya po'y nagwawagi. Saan po? Laban sa kanyang sarili at laban po sa anumang gawa, Panginoon, na hindi ka nais-nais. And then sabi sa verse 10, makikita natin that Paul is wishing. Meron siyang mga pagnanais. Meron siyang ninanais, meron siyang hinahangad. At nakita natin sa verse 10 to 16, we see the yearnings of a mighty warrior, the desires of one of God's choice servants. So una, makikita natin, number 1, His person. Paul wants to know His person, the person of Jesus Christ. And sabi niya, that I may know Him. Now, we must understand this. Paul already knew the Lord. Kilala na po ni Apostol Pablo ang Panginoon, sapagkat sangayon po sa 2 Timoteo 1:12, 2 Timothy chapter 1 verse 12, ang sabi niya, for I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep which I have committed unto Him against that day. Now, I know that you can know Him too. Ako'y naniniwala, nakilala mo rin siya at malalaman mo, nakikilala mo rin siya. Sapagkat ang sabi doon sa talatang sa Juan Kapitulo 10, talatang 38, John chapter 10 verse 38, but if I do, though ye believe not me, believe the works, that ye may know and believe that the Father is me and I in Him. Alright? And so,
sa John chapter 10, verse 4, ang sabi ng Bible, "And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him." Sumusunod yung mga tupa sa kanya. "For they know his voice, I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine." Ako yung mabuting pastol, at nakikilala nila ako, at nakikilala ko sila, at kilala ko kung sino yung sa akin. Ang sabi ng Panginoon. But Paul wanted to know Him more. So alam na natin, nakilala ni Apostol Pablo ang Panginoon, at ang Panginoon ay kilala din siya sapagkat tayo, maging tayo ay kilala rin ng ating Panginoon sapagkat tayo ay mga tupa ng Diyos. At isang bagay ding maganda dito ay yung kilala din natin ang ating Panginoon at tayo ay sa Kanya. Alright? At tayo kanyang pagmamayari. Subalit, si Apostol Pablo ay meron siyang pagnanais na gusto niya pang lalong makilala ang Panginoong Hesukristo. But he wanted to know Him more. Gusto niyang makilala ang Panginoon sa kanyang buhay. Now, hindi lamang he wanted to know His person, but also he wanted to know His power, yung kanyang kapangyarihan. At sabi ng verse 10, "And the power of His resurrection." Now, pansinin na natin, ako'y naniniwala that Paul wrote Philippians from Rome around AD 62. And yan po ay makikita natin doon sa chapter 1, verse 13 hanggang chapter 4, verse 22. Doon sa kanyang on his first missionary journey, siya po ay binato, siya po ay talagang hinatak palabas ng city at ng Lystra, at halos iniwanan siyang halos patay na. Siya'y binugbog, siya'y nahirapan. But nakita natin si Paul, he experienced the resurrection power of Jesus Christ, both spiritually and physically. Alam niyo ba na kahit siya ay talagang nakaranas po ng talagang pagkabuhay na maguli ng Panginoon sa kanyang buhay, hindi lamang spiritual, kundi maging halos sa pisikal. O nakikita natin, kaya si Pablo ay alam niya na kung sino yung pinaniniwalaan niya at yung kanyang sinasampalatayanan ay isang makapangyarihang Diyos. Okay? So, His power, nasabi, and the power of His resurrection, yung kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Alam niyo ba mga kapatid, na ang ating Panginoong Kristo ay talagang makapangyarihan. Bakit? Sapagkat siya Diyos. Siya hindi na natiling patay. Siya buhay magpakailanman at siya mabubuhay magpakailanman. At tayong mga nanampalataya sa Kanya, tayong mga tumanggap sa Kanya, tayong naniwala sa Kanya, shall live with Him through the resurrection, through His resurrection, na bagaman kahit tayo'y dumating sa kamatayan ng ating buhay, tayo muling mabubuhay at mabubuhay magpakailanman. Bakit? Dahilan sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo. Because of His power. At yun po yung higit na gustong malaman pa ni Apostol Pablo. Isa sa mga nais niyang malaman ay yung kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo. The power of our Lord Jesus Christ. Okay? Now, pangatlo, that I may know, sabi ni Paul, that I may know His person, His power, and the number 3, His plan. His plan. Okay? Yung kanyang plano. Okay? Plano niya sa kanyang buhay. And then, ano ba yung plano ng Panginoong Kristo? What was His plan? Okay? Ay, idinagdag ko lang po ito. Hindi ito kasama doon sa original na outline na akin pong ibinigay sa inyo. But you know, ano yung plano? Ano yung plano ng Diyos sa ating buhay? Ang plano ng Diyos sa ating buhay ay kung tayo sasampalataya sa Panginoong Kristo ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? Buhay na walang hanggan. Yan yung pangako. Yan ho yung katuparan ng kamatayan, ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo. Okay? The plan of salvation. The plan of sanctification o yung kaligtasan
na tayo ay iniligtas mula sa parusa ng kasalanan at pinagkalooban ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. And then the plan of sanctification ay ihiwalay tayo ng Diyos to separate us, because sanctification means to set apart. O hiniwalay tayo ng Diyos para sa layunin na mabigyan natin ng kaluguran at kapurihan ang Panginoon sa ating buhay na ito. Okay? So ano pa yung ninanais ni Apostol Pablo na kanyang malaman sa ating Panginoong Kristo? Alright? So the third thing he wants, or the fourth thing he wants to know, not only his plan, his person, okay, his power, his plan, and then his pain. Yun po yung kanyang sufferings, yung pagtitiis. Dahil sabi doon sa verse 10, and the fellowship of his suffering. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 12, sabi ng Bible, if we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, sabi ng Bible, He also will deny Him. Kung tayo man ay mag-suffer, kung tayo man ay magtiis, pero ang sabi ng Bible, tayo ay maghaharing kasama niya. Okay? Now, kung siya ating itatanggi, kung siya ating itatakwil, okay? Itatakwil din niya tayo. If we deny Him, He also will deny us. At yun ang sabi ng Panginoon sa Kristo. Kaya makikita niyo mga kapatid, tayong lahat ay nahahalintulad doon sa kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon sa Kristo. And it is because of His pain, it becomes our gain. Yung kanyang suffering, yung kanyang pinagtiisan doon sa krus ng Kalbaryo ay naging pakinabang para sa ating lahat, sapagkat kung tayo maniniwala doon sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, yan po'y kaligtasan, yan po'y buhay, yan po'y kapakinabangan para sa ating lahat. At yun yung ninanais pa na higit na malaman ni Apostol Pablo. And kaya nga sabi niya doon sa Romans 8:18, for I reckon, sabi niya, aking naiintindihan, aking nalalaman, sabi ni Apostol Pablo, that the suffering, yung mga pagtitiis daw sa pangkasalukuyang panahon. Ano ba yung pinagtitiisan natin sa panahong ito? Okay? Nagtitiis tayo ng hirap, nagtitiis tayo marahil na kapos sa mga maraming bagay, nagtitiis tayo na hindi natin magawa yung dapat na ginagawa natin, hindi natin mapuntahan na yung dapat puntahan natin, umaaring nasa bahay na lang tayo, okay, hindi na tayo o hindi na natin magawa yung dating dapat ginagagawa natin. And that's considered that as sufferings. Ating iniisip at ating naiintindihan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, for I reckon, o ibig sabihin, kanya hong kinikilala o kanya nang nalalaman na yung mga pagtitiis sa panahong ito, the suffering of these present times are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. Ano po yun? Yung lahat ng mga pagtitiis natin ngayon dito sa lupa, sa mundong ito, pansamantala lamang po yan. Pero pagdating natin doon sa piling ng ating Panginoon, yan po ay kalwalhatian magpakailanman. Okay? Sabi ng Bible, cannot be compared with the glory which shall be revealed in us. And what is that glory? That is the glory of our Lord Jesus Christ. Yung kalwalhatian, yung kapurihan, yung karangalan, yung pong kataas-taasan ng ating Panginoong Kristo. And because of His pain, ang sabi, and the fellowship of His suffering, yung pakikiisa natin sa pagtitiis para sa Panginoong Kristo. Alam nyo, mas masarap ho magtiis para sa Panginoon. Alright? Mas masarap ho na alam nating lahat, di ba? Hindi bagat at sinasabi natin, kapag pinaghirapan mo talaga, di ba, ay napaka-mahalaga para sa iyo. Alam niyo yung Panginoong Kristo, yung kanyang pinaghirapan doon sa krus ay dahil sa ating kasalanan. Kaya tayo na siyang dahilan ng kanyang paghihirap doon sa krus ay alam niya at alam niyang napakahalaga sa kanya. Di po ba? Kaya nga mga kapatid, kung ikaw ay isang Kristiyano, isang tunay na anak ng Diyos, hindi natin babaliwalain yung talagang sakit at dusa
na pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo na kanyang mga anak, upang tayo na kumilala sa kanya ay magkaroon ng isang araw na kapakinabangan. At dahil sa katiyakan na meron tayo, yun pong katiyakan na meron tayo na ang ating Panginoong Jesucristo isang araw ay muling babalik at makikita natin yung kanyang kalwalhatian at makikita natin yung kanyang kapurihan, hindi ho kayang ikumpara yun, mga kapatid, sa kung ano man yung nararanasan natin sa panahong ito. Nakakaranas tayo ng kalungkutan, nakakaranas tayo ng kahirapan, marahil nakakaranas tayo ng kakapusan sa maraming bagay. Pero dahil tayo mga anak ng Diyos, ang Diyos ay laging may kasapatan sa lahat ng bagay. Kaya patuloy na pagtiwalaan natin at paniwalaan natin yung mga pangako at mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. At ganoon din naman ang hamon sa atin, mga kapatid, lalo pa nating mahalin, lalo pa nating kilalanin ang ating Panginoon, lalo pa natin siyang paglaanan at pag-ukulan ng ating mga buhay sapagkat siya yung kanyang buhay ibinigay niya para sa atin. Hindi po bago na ang lahat ng ito. Kaya lang po, ito'y paalaala sa ating lahat na baka nalilimutan na ho natin, mga kapatid kong minamahal sa Panginoon, na ang dahilan ng lahat ng ating kaligtasan at katiyakan at buhay na walang hanggan at ang pag-asa ay dahil po sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa ating Panginoong Jesucristo. At yung pong katiyakan ng buhay na walang hanggan at yung pong seguridad na tayo may pag-asa sa Panginoon dahilan po din sa Kanya. Kaya naiintindihan ko na po si Apostol Pablo na kung bakit nais niyang lalo pang makilala ang Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. Sana kapatid, ikaw din, tayo din, ay merong pagnanais na lalo pa nating kilalanin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Napansinin ninyo, hindi lamang po His plan, His pain, but also His pattern. His pattern. Ang sabi niya, being made conformable or in conformity unto His death. Alam natin yung sinabi ng Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So tayo po'y nahalin tulad doon sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung pattern. Yun po yung talagang talagang pinagkuhanan o talagang pinaging dahilan ng ating kaligtasan, ng ating buhay, ng ating pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. At kaya nga sabi ni Apostol Pablo, ako'y napakong kasama ni Kristo. Anong dahilan? Bakit sinabi niya, ako'y napakong kasama ni Kristo? Ang dahilan po, sapagkat ang dahilan ng kamatayan ng Panginoon, alam natin lahat, dahil sa atin. Tayo po yung dahilan ng kanyang pagkakapako doon sa krus. At kung tayo may nabubuhay sa ngayon, at kung tayo mabubuhay sa pangwalang hanggan, yun po ay sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay na siyang kung dahilan kung bakit tayo may buhay, may katiyakan, may kasaganaan nito sapagkat dahilan sa ating Panginoong Jesucristo na ibinigay yung kanyang buhay para sa atin. Galatians chapter 5 verse 24. Pansinin po natin. Ano sabi po ng Galatians 5:24? And they that are Christ have crucified the flesh with the affection of the lust. Sabi dito ni Pablo, yun daw mga na kay Kristo ay napako sa laman na merong pagnanais sa namang pita. Okay? Kaya dapat kung meron tayong sa ating sarili, hindi natin kayang kontrolin yung gusto ng ating sarili, hindi natin minsang makontrol yung pita ng laman, dapat ito ay talagang iniisip natin o nire-reconcile natin doon sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin,
Ibig sabihin, isipin natin mga kapatid, na tayo nabubuhay na hindi na lamang para sa sarili natin. Tayo nabubuhay din para sa Diyos. Dahil sa Diyos, dahil sa Panginoong Hesus, at para din naman sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat doon po sa panghuli ay makikita natin the price. Mapapansin nyo, the price, yung gantimpala, yung reward. At ito rin ho yung nais ni Apostol Pablo makamit at matamo. Okay? Kaya sabi niya, I press toward the mark. Bakit siya nagtutumulin? Anong dahilan? For the price. Dahilan sa gantimpala. Kaya sabi niya doon sa Filipos 3:14, sa verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Siya nagtutumulin para doon sa gantimpala ng pagkatawag ng ating Panginoong Hesukristo. Let us press on the mark. Magpatuloy tayo, maglingkod tayo mga kapatid, mag-akit tayo ng mga kaluluwa sapagkat ang lahat ng yan ay may nakalaan na gantimpala. Subalit, tandaan mo, nalalaman ng Diyos kung ano yung layunin mo sa iyong paglilingkod. Okay? Ikaw ba'y naglilingkod dahil lang sa gantimpala? O ikaw ba'y sumusunod dahil meron ka lang makukuha at matatanggap? O ikaw ay nagtutumulin, o ikaw ay naglilingkod, o ikaw ay nagtatapat sa Diyos dahil alam mo, yun ang nararapat. At yun ang mabuti. At yun ang tama. Okay? So kaya, kung minsan may mga lalot doon sa mga anak natin, yung mga anak natin sumusunod yan dahil meron kang pangako na gantimpala, o sige ha, gawin mo ito. Pag nagawa mo ito, meron kang regalo sa akin. Meron kang gantimpala. Alam nyo, yan po ay isang sabihin nating encouragement o kalakasan o motivasyon sa ating mga Kristiyano. Di po ba? Sapagkat alam ng Diyos yan Alam ng Diyos na ang tao hindi gagawa yan nang wala siyang makukuhang anumang kapakinabangan. Kaya nga napakahalaga yung pananampalataya sa Diyos. Napakahalaga yung paghahandog at paglalaan ng buhay para sa ating Panginoong Hesukristo. At panghuling talata, ang sabi sa Hebrews chapter 3 verse 1, wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Christ Jesus. Kaya sabi niya, sabi dito sa Hebrews 3, ating i-considera yung ating Panginoong Kristo, the author and finisher of our faith. Okay? Who for the joy, sabi ng Bible, iniwan ng langit, inanaog sa lupa, ibinigay ang kanyang buhay, at pagkatapos namatay, nalibing at umakyat sa langit at naupo sa kanang luklukan ng Ama. Bakit? Na upang anumang hihingi natin sa pangalan niya ay kanyang ipagkakaloob sa atin. Do you have a desire to know Him more in your life? Do you want to know Him more? Learn, sabi ng Panginoong Jesus, learn of me. Matuto ka sa akin. Okay? For my burden is light, sabi ng Panginoon. For my yoke is easy, and my burden is light. Learn of me. Matuto tayo sa Kanya. Paano? Kilalanin natin siyang mabuti sa ating mga buhay. So I hope and I pray and I wish to God that we all believers must learn, must have a desire, must aspire that we might know Christ more. Amen? Na magandang gabi, pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ama, salamat po dakilang Diyos sa iyong mga salita. Nawa po ang lahat ng ito'y magsilbing kalakasan, hamon at pagpapala sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi sa inyo lahat at patuloy po nawa tayo pagpalain ng ating Panginoon.